So, hello mga loves. A pleasant morning to everyone. Have a beautiful day. So, andito na naman tayo sa ating piggies. Ayan na siya. Magaling na ang ating palangga. Ayan. So, bumalik na yung kanyang ganang kumain. Pero yung pagkain natin, hindi muna natin dinamihan mga loves. Dahil baka mabigla yung tiyan. So, pakonti-konti natin siya na hindi mabigla yung ah, busog yung ating alaga. So, as I said, 2 cups pa rin yan. Dahil hindi natin bibiglain. Kakabalik lang ng kanyang gana kumain. So, kahapon ay kumakain-kain na din siya. Takunti-kunti. Yung hindi totaling, kumbaga sakto lang. At saka, nung kagabi, nauubos din yung kanyang pagkain. So, at least ngayon ay magana din ulit yung kanyang pagkain. So, masarap ang kanyang panglasa sa feeds na kinakain niya. So, back to starter tayo mga loves. Dahil ayaw niya magpapalit ng feeds. At hindi din natin pinalitan ng brand. Binalik natin siya sa dati niyang nakasanayan. So, ganun mga loves, ang pag-aalaga ay kailangan mo din na hindi yung gusto mo ang masusunod, yung gusto ng ating alaga dahil mahirap magkasakit. At alam nyo na, mahirap mag-alaga ng mga alaga natin na magkakasakit kasi nga hindi natin alam kung na paano, hindi naman yan nakapagsalita pero makikita natin yan sa katawan nila kung anong nangyari. So sa ating alaga ay ang napansin ko sa kanya is hindi naman mainit, so wala siyang lagnat. So ayaw niyang kumain at bloated na bloated dahil makikita natin yung, alam mo naman, bulugin yan. So yung ano niya, hindi siya natutunawan at saka yung tiyan niya ay tumutunog. So, ang ginawa natin ay binilhan natin agad ng gamot na para sa hindi natutunawan. So, may dalawang klaseng gamot mga loves. Pwedeng inject, so pwede ding sa tubig or panghalo ng pagkain, ganun. So, ang binili natin is pang ano lang siya, yung panghalo sa tubig dahil hindi natin siya pwedeng i-inject dahil nakaka-apekto yan sa kanyang karne pag ganito na. So, pag hindi tayo pwedeng mag-inject, tapos kakarnihin mo ng mga ilang days kasi nga yung medisina ay nandyan pa sa katawan ng ating alaga. So, kung panghalo siya sa tubig mga loves, ay iniihi lang niya yan. So, ganun yon. So, kaya be aware pag before kayo magbenta, yung iba naman before magbenta ay ini-inject pero dapat meron talaga yung ilang days or ilang weeks kasi nga nakakaapekto yan sa karne at saka makikita yan sa kung ibibenta mo, makikita sa buyer pagkatay na may iba yung karne niya, may iba yung siguro may kulay, ibang kulay, siguro magkulay dilaw, ganun dahil yan sa gamot na ini-inject natin. So, paghalo sa tubig ay wala yan mga loves dahil diretso yan sa niya. So, sa iniihi lang niya. So, ganun. Dapat pagmasdan natin ang ating alaga kung ano ang mga nararamdaman. So, makikita natin yan kung binabantayan natin silang kumain. Dahil hindi pwede na pag mo dito, lapag mo lang yung pagkain, diretso ka alis, hindi mo makikita kung kumain ba siya, kung naubos ba niya, or kung matamlay ba yung alaga mo. So, dapat talaga ay titingnan mo muna, bantayan mo kung ano yung niya, ang tawag dito. Makikita mo naman yan kung
ganado ba siya kumain. So, it means wala siyang nararamdaman. So, kung may pagbabago doon sa pagkain niya, yung nakasanayan niya na dami ng feeds na binigay mo ay hindi mauubos, ayun, iaano mo kung anong nangyayari. So, pwedeng i-adjust mo yung feeds or di kaya pag hindi natunawan mga loves, so ibig sabihin kasi hindi kumakain pero walang dumi. Hindi nagdudumi. So, ibig sabihin, hindi siya nakapopo pag sa tao. So, masama yung pakiramdam. So, ganun ang nangyayari. Excuse me, para lang din yung tao. Na pag hindi natutunawan, hindi nakakapupo, bloated yung tiyan, walang ganang kumain, yung iba nagsusuka. So, ganun. So, wala namang lagnat, pero masama yung pakiramdam. Sila, yung alaga natin ay hindi naman yan makapagsabi na masakit yung tiyan nila. So, makikita mo lang, pagmasdan mo lang talaga sila na gusto silang tatai pero walang lalabas. Yung nakikita mo patakbo-takbo dyan sa may sulok. Tapos, para siyang makikita mong ere dahil nga alam niyo na, lalabas yung dumi nila pero walang lumabas. So, ganyan yun. Tapos, pag dumi nila ay para siyang dumi ng kambing, pupo ng kambing. So, ganun yung mangyari sa ating alagang baboy. So, ibig sabihin, hindi yan natutunawan. Pero wala naman sanang problema pag ganun kung hindi bulugin. Pero yung alaga natin ay bulugin. Ang sa Bisaya nito ay danlakan. So, hindi pwede na ganun ka tigas yung dumi niya dahil nga masakit yan sa bulog niya. So, nakaka-bloated sa ating alaga. Pag hindi ito bulugin, siguro nga walang problema. Kahit na matigas yung dumi niya, ay nakakaano pa rin dahil hindi naman maging masakit yung ito bulog niya. So, kaya pala mga loves, ay pag hindi siya natutunawan, syempre namamaga yan, namumula. Yung pulang-pula talaga siya. So, ngayon, nakapag-experience na tayo at saka meron na tayong konting idea kung ano ang nangyayari at kung anong gagawin natin pag ganun yung ating alaga. So, ang ginagawa ko mga loves, kung saan ako kumukuha ng mga gamot nito, kung idea nito, excuse me, nanonood din ako sa YouTube. So, sinesearch ko, ginugugol ko kung ano yung mga gamot, so kung ano ang mga nangyari para naman alam ko kung anong bibilhin kong gamot doon sa bilihan sa may veterinary, ano ba yun? Doon sa may nito, kung saan ka bibili ng feeds. So, kung saan ka bibili ng feeds, meron din yan silang bintang mga gamot. Pero, hindi mo naman pwedeng sabihin lang na hindi siya kumain. O marami naman possibility dahil minsan sasabihin nilang may lagnat ba. So, dapat i-check mo kung mainit ba yung katawan ng iyong alaga. So, syempre sabihin mo wala naman siyang lagnat. So, hindi lang siya natutunawan dahil alam mo na walang pupo na lumalabas, 'di ba? Makikita mo 'yun. So, ibig sabihin ay bloated. So, ganun yung sabihin mo doon sa bibilhan mo ng gamot na bloated yung alaga mo, hindi natutunawan. Para alam nila kung ano yung ibibigay sa'yo na gamot. Dahil pag sabihin mo lang na nagkakasakit yung alaga ko, anong pwedeng gamot doon. So, hindi nila alam kung anong sakit yung meron sa alaga mo. Dahil merong nilalagnat, merong hindi nakakatayo, maraming possibility. So, ganito mga loves, dapat talaga pagtuunan natin ng pansin kung tayo ay may mga alaga. So, hindi lang sa baboy, pwede rin sa pwede rin sa baka, kambing, o carabao, or kahit anong mga alaga natin, kahit aso't pusa, 'di ba? Mapagmasdan natin yan sila pag merong nararamdaman. Dahil makikita natin yan sa katawan nila.
So, ayan mga loves, naubos niya yung ating binibigay na 2 cups. So, thank you, piggies. At nililigo natin, pinapaliguan na natin to kanina before natin binigyan ng kanyang pagkain. So, nandito na lang tayo mga loves. Salamat sa panonood nyo at salamat sa pakikinig sa aking mga sinasabi dito. At kung baguhan ka sa YouTube na to, sa channel ko, paki-like and share, paki-follow na rin para naman masubaybayan nyo ang ating mga next video, next upload, at kung ano ang mga ganap natin at kung anong mga nangyari sa ating mga alaga at kung paano natin sila inaalagaan, kung may mga sakit paano natin sila ginagamot. So, thank you for watching. Bye-bye.